Maraming salamat, Diyos. Magandang tanghali po sa ating lahat, mga ka-wellness. Mabuti at hindi na masyadong ulan ngayon. Kaya napakasarap na manahan kasabihan pamilya. At ito po ang inyong abang lingkod, Alan Rosarda, kilala rin bilang Tatay Alan. Masayang pagbabalik po sa inyong programa sa KPTV. Ito ang Total Wellness. Choose Happiness. Maraming salamat po sa mga ka-wellness na kasama natin ngayon. At maraming salamat din sa mga nakisabay noong nakaraang episode. Ang tabay lang po at maya-maya ay, pasigurado, marami po tayong mapupulot ng mga paalala at karagdagang kaalaman mula sa ating inimbitahang panauhin. At ihanda nyo na rin po ang inyong kopya ng The Philippine Star kahapon para sa ating segment na I Read It, The Philippine Star. Dahil ito na po ang tanong. Yan. Ano ang editorial ng The Philippine Star kahapon, Linggo, Agosto 22, 2021? Ay, ang clue po natin may kinalaman po sa pagnanakaw ng ayuda. Talaga namang para sa bayan, ninanakaw pa rin. Kaya baka ikaw po ang manalo sa segment natin ito. I-comment nyo na po sa amin ang inyong sagot at ipapakilala ko na rin po ang ating panuhin sa ating pagbabalik. Mga ka-wellness, nasa pang-apat na Lunes na po tayo ng buwan ng Agosto, kaya patuloy pa rin po ang pakikisa sa pagdiriwang ng buwan ng wika. Kaya wag na po kayong sa mga panahong ito dahil, sabay-sabay po tayo dito sa ating programa upang pagbulay-bulayan ang mga napapanahong paksa sa ating lipunan ngayon. Ito ang bakuna ngayong panahon ng pandemya. Hindi na po natin patatagalin. At excited na po ako ipakilala sa inyo ang ating panuhin ngayon. Siya po ay nagtapos ng kursong Bachelor of Science, Bachelor of Secondary Education, Major in General Science sa taong 2015 sa Southern Philippines Institute of Science and Technology at kasalukuyang tinatapos ang kanyang Masters in Education, Major in Educational Management. Future School Administrator po ito. At kinukuha niyo po ang kanyang MA sa De La Salle University, Dasmariñas. Siya ay nagturo sa St. Gregory Academy sa taong 2016 to 2018 sa Senior High School at kasalukuyan po nagtuturo ng Junior High School sa Imus National High School. Ang kanyang asawa po na si Ginoong Alejandro A. Herrera Jr. na taga-barangay Tambong Kulit sa bayan ng Indang sa probinsya ng Cavite ay binayaran sila ng 5 mababait, responsable at mapagmahal na mga anak. Mga ka-wellness, 4 na lalaki at nag-iisang bunsong babae ang kanilang mga anak. Ayan, so mga ka-wellness, virtual club po sa ating panuhin, Ma'am Zila Herrera. Ma'am, welcome po sa Total Wellness Happiness. Bumati po muna kayo sa ating mga ka-wellness. Yan. Ayun, magandang hapon po, magandang tanghali po sa lahat, sa mga ka-wellness po. Okay, sabi nga, Total Wellness, Choose Happiness. So palagi ko ang programang ito ay punong-puno ng saya. Magandang tanghali po sa lahat. Magandang tanghali po, Ma'am C. At maraming salamat at napaunlakan mga imbitasyon. At isang mabuting pagkakataon magkasama-sama tayo sa pananghalian. Kaya simulan na po natin ang kwentuhan at bahaginan. Kumusta po ang nagdaang linggo, Ma'am Z? Ay, ayun. Siyempre, busy pa din kahit bakasyon po. Pero bakasyong lang naman sa mga estudyante. Hindi naman totally bakasyon sa lahat ng trabaho. Siyempre, pagka ganitong panahon, so ang role natin ay mother, nanay po. Nanay ang role natin for this nakaraang mga linggo. Doing good. Siyempre, bahay lang muna, pansamantala, kasi hindi pa naman ganun ka pwedeng lumabas. Oo nga. Yun ang isang pinagbago ng buhay natin sa pandemya. Limitado ang paglabas at pag-enjoy kasama ang pamilya.
Pero Totoo po yan. Dati-rati ay pag Sabado, Linggo, mostly tayo ay mag-aano na, mag-iisip na kung saan pwedeng kumain sa labas, kahit turo-turo lang. Ngayon, walang turo-turo. Turo ka sa bahay. Ayan. Pero syempre, turo-turo rin kasi bilang frontliner at teacher, kailangan magturo-turo. Turo nga din po. Ayan. Okay, ma'am, bilang frontliner, so ito yun, may bakasyon sa estudyante pero wala pa rin bakasyon sa trabaho kasi may mga preparation pa rin. Parang nagsimula na ang paglarga ng tawag dito, Brigada Eskwela, tama po ba? Actually po yung sa Brigada Eskwela hindi pa naman po, pero nakaschedule po sa mga susunod na mga linggo. Of course, alam ko may mga seminars din na magaganap. At saka may mga ipinapasa pa sa school na kailangang i-process pa din. Kaya itong week na to, medyo magaang na medyo naninimbang kung ano pa yung dapat na tapusin namin sa public school po. So kumbaga bakasyon ang sa eskwela pero seminar, mga training larga naman ang mga teachers. Tama po. Actually sa public school ngayon ay parang bakasyon pero sa private school ay pasukan na sila. So ayan, parang ganun po. Monzi, meron tayong message dito. Kilala mo to. Mula kay Angelo Herrera. Message niya, wow, and a heart. Maraming salamat, Angelo, sa iyong mensahe. Malaking inspiration para sa kay Ma'am Z. Okay. Bali, pangalawang taon na natin sa COVID-19 pandemic. Tama Tapos, po. Na lockdown, hinintay na matanggal yung lockdown, tapos lumitaw na, magkakaroon na ng vaccine. Ma'am Z, ano po ang inyong unang reaksyon nang maging available na yung vaccine para sa COVID-19 virus? Actually, Tatay Alan, yan yung isa sa mga inaabangan ko. Kaya ako, personally, kasi mahirap dun sa edad namin. Ako yun sa edad ko, yung walang vaccine. So talagang parang excited ako na makapagpa-vaccine nung malaman ko. May mga kamag-anak po kasi ako sa ibang bansa. So parang sinasabi nila sa akin palagi na hindi malapit nang magka-vaccine. Though ang idea ko, since nasa third world country po tayo. So, hindi ganun kabilis para sa atin yung makakuha ng ganun. Unlike sa kanila, na doon na mismo naganap or doon na mismo yung mga trials na nangyayari. So, definitely, mas nauna sila compares po sa atin. Tapos kanila pa manggagaling. So, parang excited ako na magkaroon tayo talaga. Kasi alam ko kung gaano yung hirap sa bahay lang. At the same time ay ang daming hindi nagagawa. Ang daming nangyayari, ang daming nagaganap, ang daming mong mahal sa buhay na nawawala na hindi na natin namamalayan. So parang nung sinabi na magkakaroon na ng vaccine, so talagang looking forward ako. Naghanap agad ako, nagbasa ako ng mga available vaccine. So yun yung parang pinaka una kong ginawa. So yung anak ko nga na nag-aaral ng medisina. So siya yung nagsasend sa amin minsan ng mga link, yung mga facts regarding dun sa mga vaccine na available, yung mga symptoms. So talagang syempre kailangan basahin nating mabuti, preparation para doon. So yun yung pinakamagandang naganap nun. Okay. So bale, at least meron mula sa medical field, yung anak nyo ay nakapagbigay naman ng mga impormasyon tungkol sa vaccine. Ayan. So, mga ka-wellness, join us in our discussion. So, please type in your questions, comments, and views doon sa chat box. Sana makasama namin kayo sa kwentuhan at sa bahaginan na to. Itutuloy po natin ang ating kwentuhan matapos po ang maikling patalastan.
Kuya Kevin, ang inyong gabay boses Ebanghelyo may linggo. Hello, magandang umaga sa lahat. Nandito po muli si Kuya Prof para ibalita sa inyo na lumabas na po yung bago kong libro. Tatlo po ito yung Kuya Prof book series. Ang una po ay ang Yehey, Naka-Perfect Tayo. Ito po yung pangalawa, ang Masayang Mundo ni na Amigo at Copito. At isa pa, ang ating Naku po, Nawawala si Lito. Inanyayahan ko ang lahat na bumili ng libro at matuto sa pagbabasa. Dahil sa pagbabasa, sigurado akong tataas ang iyong marka. So mga kids, inaanyayahan ko kayong lahat na bilhin at kumuha ng inyong kopya ng aking Kuya Prof book series. Maraming salamat. Kuya Prof! Kuya Prof! Yan mga ka-wellness, kapag po pwede na uling mamasyal ang ating pamilya, ay subukan po natin ang Hanas Beach Staycation House. At ganun din po, suportahan din po natin ang mga digital magazines ng Communication, Foundation for Asia, at ang mga bagong libro ni Kuya Prof para sa pag-aaral ng ating mga anak. At ang napanood nyo naman po ay iba't ibang programa dito sa KPTV mula Lunes hanggang Sabado na ating kagigiliwan at kapupulutan ng mga karagdagang kaalaman. Mga ka-wellness, sa inyong patuloy na suporta, ay tuloy-tuloy din po ang paghahatid ng KPTV ng mga programang makabuluhan, mapapakinabangan, at makakapagbago ng buhay. Kaya huwag niyo pong kalimutan to like, share, subscribe, at pakipindot na rin po ang bell para ma-notify namin kayo sa mga bagong episode ng iba't ibang programa ng KP Television. Kaya tuloy na po tayo sa ating programa, Total Wellness with Happiness, kasama si Ma'am Z. Yan! At bago po natin ibigay ang iba pang katanungan, meron po tayong kaprasyong trivia. Ngayon pong araw na to, Agosto 23, sa taong 1896, pinangunahan ni God Andres Bonifacio ang pagpunit ng sedula kasamang iba pang mga katipunero bilang hudyat ng paglaban sa mga Kastila. At ngayon naman pong araw na to, sa panahong ito, ay patuloy naman po tayo sa paglaban sa COVID na pandemya. Ayan. Mula po kay A.M. Rosarda. Magandang tanghali, Ma'am Z, Tatay Alan at mga ka-wellness. Magandang tanghali rin po. Magandang po, tanghali. Suportahan din po natin ang our perspective ni Sir Adrasor. At mula naman kay J. Bagabag. Ayan, puso. At kay CM Capuno, 4 na puso naman. Kay Zamara Cyril Acosta, 3 malalaking puso naman. At talagang punong-puno ng puso at pagmamahal ang ating episode ngayon. May masasabi ka ba sa mga nagmensahe, Ma'am Z? Pusong-puso po. mga mahal po natin sa buhay yan. Yan. So, talagang ang relasyon ay bigay at tanggap. Nagbibigay ng puso at pagmamahal at ganun din naman tinatanggap at nagbibigay. Yan. Ma'am Z, kayo po ba ay fully vaccinated na? Ay, opo. Bale, yung second dose ko po ay naganap nung August 11. Pero as per dun sa nag-vaccine nung last dose, matatawag lang daw po na fully vaccinated
kung after ng iyong second dose, 14 weeks kang hindi na kumaga walang naganap, parang ganon. I mean, hindi fully vaccinated na matatawag after 2 weeks. So, kung August 11, so 2 weeks na mga 14 days, ayun, fully vaccinated na nga. Wala pa yata. 25. O sa Wednesday pa. Opo. Nakalimutan ko basahin yung message ni Alec. Ang dami niyang puso. Ayan, binalik po. Puso, ano ba yan? Band-aid ba yan? At saka, talaga mahal na mahal ka ni Alec. Hi Alec, kumusta na? Mga nasa online class po yung mga yan siguro ay sumingip bahagya. Ayan, inulit niya. Okay. So, bali ano pong vaccine ang natanggap nyo? Yung sa akin po ay AstraZeneca po. So, AstraZeneca. Opo, pero kasi 7 kami sa family. So, si Alec lang yung hindi nakapag-vaccine. Pero iba-iba kami. Ako Astra, yung husband ko po ay Pfizer, and the rest, yung mga lalaki ko, 4 na lalaki, mga Sinovac. So, sabi ko nga, may experience namin lahat ng mga side effects. Para comparison. At speaking of comparison, ano po yung naramdaman yung side effect kung meron man nung first dose? Yung first dose, yun yung medyo sa akin, nahirapan ako. Kasi after ko ng vaccine, umuwi kami ng bahay, and then medyo mabigat na talaga sa braso. Tapos nilagnat na ako nung hapon. So hanggang kinabukasan, may lagnat na. Pero sabi nga sabi nung nung nurse na nag-vaccine kami, okay lang daw po 'yon. Good good side effect daw po 'yon. So nag-take lang ako ng Biogesic para paracetamol, sorry. So, nag-promote ako. Okay. Bumigat yung braso, medyo lagnat. Opo, okay, bago natin puntahan yung yung side effect po ng second dose, basahin ko muna yung message ni Janine Miguel. Sana lahat makapag-vaccine na. Lahat. Yan, sana. Ayan. At kay Zaire Lacosta, 6 na puso na to. Kanina parang 4, ngayon 6 na. Okay. So kung medyo bumigat ang pakiramdam, parang nilagnat at nagparacetamol nung first dose, ano naman po yung naging side effect kung meron man doon sa second dose mo? Yung second dose, so mga ilang araw, wala na akong lagnat. Hindi na ako nilagnat nun, medyo okay na ako. Kaya lang mabigat pa din ang braso mo, mas mabigat compared dun sa nauna. At the same time, parang medyo nalalambot ka, tamad na tamad kang kumilos. So, pero sabi nga dapat daw ay i-exercise ng konti ang braso. So, medyo iniikot-ikot ko. Ayun, tapos may mga gawaing hindi mo magawa syempre kasi kailangan ma-relax ka pa din. Hindi ka ma-stress dun sa nangyayari. So, hindi rin ako masyadong nagtrabaho. Good thing naman ay kompleto ang anak ko na tumutulong sa akin. Mabuti. 5, 4 na lalaki at 1 babae. Yes po. Naalala ko Opo, yes ma'am. Sila din sir ay ganun din halos. Pero wala namang nilagnat. Kaya lang, yun lang yung mabigat lang yung braso. Yeah. Sabi ni Pinoy Brain Power, dapat po talaga kilos-kilos, ayos. Oo, tapos. Kaya pag medyo masama ang pakiramdam, kung makakakilos pa rin kahit konti, sige. At sabi nga, kailangan yung exercise. At habang nagpapahinga si Manzila nung second dose, ang mga boys and girl ay sila naman ang mga nakamonitor at mga in charge sa bahay. Opo. Totoo po yan. So, napaka-laking suporta ng pamilya po talaga kapag may nararamdamang hindi maganda. Lalo na kung nanay yung nakakaramdam ng hindi maganda. So, lahat sila ay red alert kung baga sa nangyayari. Sabi nga, pagka may problema at harapin, pag tulong-tulong ang pamilya, gumagaan. At pag naman masaya ang pamilya, lalong nadadagdagan ang kasiyahan. Yan. Tama. Check na check. Naalala ko tuloy kasi, Ma'am C, ang mga anak mo ay 4 na lalaki tapos 1 babae.
Actually Opo. kaming magkakapatid naman, 4 na lalaking sunod-sunod, ako yung bunso sa lalaki. At meron kaming kaisa-isang kapatid na babae. Yun na yung pinakabunso. So talagang siguro humabol si Sir ng babae. Kasi Opo, ang sabi niya nun sa akin ay, sir, hindi daw po siya titigil hanggat hindi makababae Awa ng Diyos binila. Dumating si Alec. Opo. Kung hindi, baka isang basketball player at saka volleyball player. Ang nabuo. Ayan. Ma'am Z, ano po ang patuloy na ginagawa mo kahit bakunado ka na para malagaan ang iyong kalusugan, lalo na sa panahong ito ng pandemya? Sir, bale, napaka-importante nung kasi napaka-importante nang hindi ka, na kumakain ka ng tama. Kumakain ka ng may gulay everyday, kahit kaparaso yan na nakahain or prutas. So, importante yun. Aside ron, yung tubig. Yung water intake talaga, feeling ko, yun yung kasi sinasabi nila na baka ma-dehydrate. So, sabi ko, posible nga kasi parang ang pakiramdam, biglang napainom si Sir Alan. Ang pakiramdam kasi ay para kang uhaw palagi. Okay. So, lalo pa naman sa akin na diabetic at the same time ay hypertensive. Pero malaking bagay po na yung water intake mo sa katawan kompleto. Sabi nga 'di ba, 8 glass daw ng water. So kung kaya pang paramihin doon, okay, mas okay. And then of course, kailangan yung sapat na tulog. So medyo alarming na sa mga anak ko kapag hindi na sila pagka late na nakakatulog, so magagalit na sila isa-isa at sasabihin na late na, kailangan mo na ng tulog, ganyan. And then, siguro yung environment mo, hindi din naman dapat na parang rotational yung ginagawa mo. Siguro, sometimes, try to relax para hindi ka rin naman na-stress dun sa routine mo or baguhin mo. Kunyari, tapos ka nang magluto, nood ka naman ng konting TV, ganyan. So, importante din yung nakakatuwa yung may iba kang ginagawa. Tapos, yun lang po yung mostly na talagang preparation na ginawa. But before po pala, maidagdag ko lang para din po kasi doon sa iba. Yung iba po kasi kapag nagpapa-vaccine, ang dami nilang mga iniisip na feeling ko parang false naman na yung bang hindi ugma yung ganyan. Parang ayaw nilang magpa-vaccine kasi hindi daw baka daw lalo silang matuluyan doon sa sakit nila or Pero hindi sabi ko nga, kung may mababasa man tayo o may marinig man tayong side effect, that is good side effect kung bagay. Ibig sabihin, tinatanggap ng katawan mo yung bakuna. Okay? Yung before lang, kailangan mo lang talaga ng sapat na tulog at saka sapat na pagkain, hindi ka puyat bago ka magpa-vaccine. And then the day ng vaccine mo, kailangan prepared ka din Kasi yung iba, kinakabahan sila, na-stress sila sa posibleng mangyari. Wala pang nagaganap, pero iniisip na nila yung mga ganong bagay. Siguro let's free ourselves, kumbaga ilaan natin sa Diyos kung ano man ang posibleng magaganap. And then after ng vaccine, i-continue natin kung ano yung pwede nating magawang wellness o yung mga food na intake or water nga sabi ko. So parang meron tayong before, during, and after preparation talaga. Importante sa lahat. Mahalaga talaga ang preparasyon sa anumang bagay na haharapin. At narinig natin kay Ma'am C yung paalala na sapat na nutrisyon, sapat na tubig, pahinga, pagtulog, at syempre, yung paghahanda ng mismong ating kaisipan na dadaan sa pagpapabakuna. Yan. At mula kay Pinoy Brain Power, importante po talaga maganda kayo all the time. Yan. At muli kay Pinoy Brain Power,
Sang-ayon po ako, ang dapat ready po ang isip at katawan nyo bago magpa-vaccine. Totoo yun. At mula naman kay Sir Albert Rosarda, yes, important po ang preparedness bago magpa-vaccine. At mula naman, AM Rosarda, ano pong masasabi nyo sa mga anti-vaccine? Manzi. Ano lang, siguro kasi baka kulang lang sila ng information. Kaya hindi sila ganun ka-convince. Pero kasi, let's put it lagi ng positive po yung mangyayari. Hindi po tayo doon sa negative. Kumbaga sabi nga ngayon, mangyayari kung ano man eh. Kumbaga, wala naman talagang kasiguraduhan sa panahon ngayon. Pero the fact na magpa-vaccine tayo, malaking bagay, hindi lang para sa sarili po natin, pero malaking bagay para sa buong community, sa mga tao sa paligid po natin, especially sa mga pamilya natin na nakakasama natin po sa bahay. So, siguro ako ang feeling ko lang, kulang lang sila sa information, kulang lang sila sa explanation. Siguro kailangan may tao talaga na mag-explain sa kanila ng posibleng mangyari para ma-convince natin sila. So, I'm looking forward na eventually yung mga anti-vaccine na tao ay maging pro in the future kasi napakalaking bagay po. Actually, mga ka-wellness, Ma'am Z, nag-imbita na rin ako ng mga tao o gusto nating i-guess na anti-vaccine o ayaw magpabakuna. Kaya lang, nagkataon ay hindi available sila sa isang araw na ibinigay ko sa kanila. Kasi gusto rin nating marinig yung kanilang opinion sa loobin. Kaya lang hindi nagkaroon sila ng pagkakataon. Kanina may message po, mukhang kilala mo rin to, from Antonio Herrera. Good afternoon po. At kay Johan Samonte, 3 puso naman. Yan. Okay, so mula kay Sir Albert Rosarda, yes po, ang nagpapavaccine ay nagpapakita ng respeto sa ating kapwa. Yan. So, iba't ibang saloobin, iba't ibang opinion tungkol sa bakuna. Mula kay Lori V. Petalco rin ay 1 puso naman. Malamang para kay Ma'am Zian at saka sa ato, mga kawin. Mga ano po yata yan, sir. Mga estudyante ko po yan. Mga friend ko ng mga anak ko. Yan. Buong-buong suporta ng mga estudyante at mga kaibigan ng pamilya ni Ma'am Z. Mga ka-wellness, bahagi po ng buhay ay mga pagdiriwang, kaya bigyan naman po natin ng pagkakataong mabati ang mga nagdiriwang ng mga may okasyon ngayong araw na to o ng linggong ito sa ating birthday greeting. Ayan, binabati natin mga ka-wellness na nagdiriwang ng kanilang special na kaarawan. Simulan na natin sa isang frontliner, ang isang kaguruan, Sir Elmer Galyaza Gakusana. Nako, Sir Elmer. Arisa Bahana, kay Becky De Paz, at syempre kay Zeline Ocampo, kay Adrian Manietelo, ganun din kay classmate Will Masana, kay Ninjo Alayon, kay Maria Olivia Margarita Benaventura, kay Junilyn Gahum, kay Cristel Joy Mabalot Lopez, at kay Wilma Penales, Sir Bernard Esternon, Sir John Kasidsid, ganun din kay Ryan De Guzman, kay Darlene De Ramos, kay Gilmer Yusoya, at ganun din kay Ma'am Jessica Jing Maglunog, at syempre kahapon naman to kay Ma'am Vanji Castronuevo, kay Petty Ann Mabasa, kay Aliyah Aranya, ito kambal to kay Erwin, at kay Edwin Cueno, yan, at kay Ma'am Jen Pads Adernan. At ngayong pong araw na to,
Happy special day kay Mona Lisa Giganto Garcia, kay Geraldine Ambata Kadiliman, kay Mabel Agonoy, kay Mario Ishibashi, kay Mariel Locsin, at bukas naman kay Ma'am Rayan Rose Magkawas, kay Ryan De Leon, kay Aurora Ambulo, at kay Joy Feliciano. Mula kay Angelo Herrera, happy birthday po sa lahat ng may birthday, mga ka-wellness. Aba, mukhang masarap maging co-host na tong si Angelo Herrera. Talagang feeling, ka-wellness na eh. Maraming salamat sa pabati mo, Angelo. At binabati rin po natin ang mga ikinakasal, nagdiwang ng kanilang anibersaryo ng kasal. Binabati po namin kayo. Jugeria. Yan, Ma'am Z. May gusto ka bang batiin na nagdiriwang ng karawan o ano mga okasyon ngayon? Actually, meron po, sir, para po dun sa mga sa kapatid ko na dalawa. Nag-celebrate sila ng birthday ngayong August. Si Nimay at saka si Nonoy. So, happy birthday! Malayo po sila, nasa ibang bansa po. Pero I'm sure nanonood rin sila ngayon. And then, yun pong pamangking ko naman na si Hana. Birthday din po niya nito lang nakaraang linggo. Tapos, sir, natin yung mga link na to. Opo. But anuhin ko lang po yung pamangkin ko kasi may sakit po siya ngayon. So get well soon po kay Chichi. Sana magpagaling ka na dyan. At saka po sa asawa ko, hello. Nanay, hello. At saka po sa mga anak lang. ko. Hello lang ba kay sir? Ay, alam niya na po yan. Love you. Kaya naman pala ito maraming nagpupuso kasi mapagmahal din talaga si Ma'am Z. Ayan. Dapat talaga, sir, mapagmahal tayo, lalo na sa panahon ngayon. Ako, sabi nga na ang iyong logo dyan sa likuran o ng inyong quote dyan, ang kahulugan ng buhay ay buhay na may kahulugan. So, dapat maging makahulugan. Tama, bawat araw. Yan. Mga ka-wellness, alagaan mabuti ang kalusugan para mas marami pang okasyon kasama ng pamilya, kamag-anak at mga kaibigan. Mga ka-wellness, sa pagkakataon to, gusto natin magpasalamat muli sa mga frontliners na patuloy na naglilingkod sa ating mga may karamdaman na nasa ospital at ganun din sa mga iba't ibang ahensya ng pamahalaan na patuloy na tumutulong sa bawat mamamayan, lalo na sa panahon ito ng pandemya. At bagamat hindi naging maganda ang resulta ng boxing kahapon, patuloy pa rin ang laban. Maraming salamat, Senator Pacquiao, sa iyong paglaban. Ayan. At mula naman po sa ating segment ng I Read It at the Philippine Star, nako, meron kayang nanalo. Ayan na naman, si No Winner. Ayan, nako. Sige na, hindi na ako magkokomento sa No Winner. Pero bilang isang panalo po ay malugod po namin ipagpapasalamat ang pagbibigay ninyo ng suporta. Pwede po kayo magbigay ng tulong para mapatuloy po ng KP Television ang programang ganito. At iba pa mga nakalinyang programa, pwede po kayong magpadala ng inyong tulong sa GCash o Paymaya sa 0968-718-5468. At anuman pong tulong ang may papabot nyo, maraming salamat po mga ka-wellness. Ayan, napakabilis talaga ng oras, ano? Kaya patapos na rin po ang ating programa. Pero kung may iwan kang mensahe sa mga ka-wellness natin, Ma'am Zila, sa pagsasara po ng programa natin ito, ano po yung mensahe na gusto niyo ipaabot sa ating mga ka-wellness? Ayun. So, siguro ang masasabi ko lang, dun sa mga nagpa-vaccine na, fully vaccinated na, hindi naman po ibig sabihin ay hindi na rin tayo mahahawa o magkakasakit nitong COVID natin. Pero, malaking bagay po na hindi tayo, na vaccinated tayo kasi yung possibility regarding sa kung ma-hospital ka or mamatay ka dahil sa COVID-19, maiiwasan na po natin yun. At the same time, sa mga nagpabakuna po, malaking bagay din po ito para po sa family natin, na hindi na nandun na safe po tayo, safe din sila. Kasi syempre hindi na tayo makapagbigay pa ng sakit sa kanila, hindi na tayo makahawa sa kanila. And then ngayong COVID-19, so wag po natin kalimutan na
kahit na nakapagpa-vaccine na, kailangan pa rin tayong magsumunod sa mga protocol like wearing mask, bringing alcohol, bringing your own own ballpen po, ano pa ba? Yun yung mga napadagdag mostly sa bag ng mga umaalis. 'Di ba? May alcohol ka, may face mask ka, may face shield ka, at the same time, may water ka. Okay, so yun yung napaka-importante sa palagay ko na kailangang bit-bit natin palagi. Siguro po kailangan natin maging prepared rin palagi, maging bukas po yung isip natin para po dun sa kung ano man yung posible pang at ipagdasal po natin na sana matapos na po itong lahat ng kaganapan na to regarding sa COVID-19. Napaka-importante po na makabalik tayo. Though new normal yung babalikan, but still, hopefully na magkita-kita tayo ulit in person. Yeah. Maraming salamat, Ma'am C. At may pahabol na mensahe. Naku, kilala mo to? Parang kilala ko yan. Mula kay Sir Marvin de la Vega. Message niya, yes po, Mami Z, stay happy. Stay safe, everyone. Yan, smile. Alam niyo po, mga ka-wellness, si Sir Marvin ang ating naging guest noon tungkol sa tapang at pagkakataon na imbitasyon para maging matapang. Naalala ko yung sinasabi niya na tapang talaga si Rian. Napatunayan ko na nga. Nantakot at kaba ay imbitasyon para maging matapang. Ayan. So, Sir Marvin, maraming salamat sa mensahe mo. Ayan. So, Ma'am Z, sana hindi ito yung huli. Sana meron pang pagkakataon na may imbitahan ka namin pagka okay na ulit yung schedule mo. Kaya maraming sir, basta ikaw. Basta ka wellness. Ayan. Maraming salamat po, Ma'am Zila, at sa ating mga ka-wellness at syempre kay Kuya Prof. At kita-kits po ulit tayo sa Lunes sa katulad na oras at channel. Sa Monday po ang huling episode po ng ating bakuna, Bida Bakuna serye. Binuo po natin ang buong Agosto. Kaya kita-kits po tayo mga ka-wellness. Muli, maraming salamat po sa Diyos. Ito po ang inyong ka-wellness, Tatay Ala na nagpapaalala. Ang kahulugan ng buhay ay buhay na may kahulugan. Ngayon ang magandang araw para sa mabuting pagbabago. Magandang araw mga ka-wellness, manatiling ligtas, malusog at masaya. Pagpalain lagi tayo ng Diyos. Kuya Prof, si Kuya Prof, si Kuya Prof, si Kuya Prof.